Hello po sa lahat po ng mga fans at lahat ng mga followers ni Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kung saan lumabas na ang tunay na dahilan at tunay na rason kung bakit tila nag-iiwasan ngayon itong si Jillian at si Mr. Eman. So makikita natin dito kung sino ba talaga ang may sala. So ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na, pag-usapan na natin ito pong si Miss Jillian Ward. Si Miss Jillian Ward po ay meron po siyang show na magaganap po sa Pangasinan. Nag-post po siya sa kanyang IG at iniimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga fanay na makisaya, lalo-lalo na po sa Pangasinan dahil siya po ay mapapanood doon. At magsho-show po siya doon. Yun po yung ating aabangan. Kasi yun po yung mga, mamaya sabihin ko sa inyo yung details. Kasi pinost niya na po yun sa kanyang Instagram eh. Pero medyo nawala dito sa aking copy. But anyway, so yun, abangan po natin yan dahil siya po ay naghahanda para dyan. So eto na, let's talk about this one. Dahil pinag-uusapan ngayon, dahil marami pa rin nagtatanong bakit tila mailap ito pong si Jillian at saka si Eman. Kasi kahit ako po, nagsisearch kasi ako ng ilan sa mga kaganapan sa kanilang dalawa para at least maihatid natin sa inyo ng very clear. At talagang maihatid sa inyo yung mga kaganapan sa kanilang dalawa. Pero pagkatapos po ng laban nitong si Eman at pagkatapos ng ilang mga revelation dito po at pagkaka-edit ng ilang mga social media accounts itong si Mr. Eman ay bigla na lang parang nawala sa limelight niya si Jillian. Ganon din si Jillian, parang nag-iiwasan silang dalawa or parang there's something na pumipigil sa kanilang dalawa. And then after na dumaan sa newsfeed ko, ito pong interview ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, dito ko napatunayan na talagang meron talagang ebidensya na talagang pinaghihiwalay talaga silang dalawa or parang pinapakalma silang dalawa, ganon. So panoorin natin to. Gusto mo bang i-clear yun? Pwede natin yung pag-usapan. Ano lang, career and Aya. So, masasabi mo ngayon na ang love life ko lang mo. Right now, nakafocus lang ako sa vaccine ko at sa pamilya ko. So, how do you try to step out of the shadow of your father? Diba parang nasa Pacquiao din yan? Paano ba mag-build ni Eman yung sarili niya as his own brand in terms of sa boxing and some specific na klase ng boxing? Yung gusto mo dun ka makilala. They'll know the difference because Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Eman Bacosa Pacquiao is Eman Bacosa Pacquiao. Tsaka, kung terms naman sa being godly, we're both godly. Siyempre, our faith is the same with God. We're both loving. Parang pinag-usapan yung post mo sa cryptic post about one-sided love. Gusto mo bang i-clear yun? Pwede natin yung pag-usapan. Ayun. So nakita po ninyo, 'di ba, na somebody or someone there, yung isa sa mga journalist doon nagtanong. So tinanong po nila si Mr. Eman Bacosa Pacquiao kung ano po yung masasabi niya or paano niya i-clear yung tinatawag na one-sided love na ipinost niya po sa kanyang cryptic post sa Instagram at sa kanyang TikTok account na talaga naman pinag-usapan ng madla At nakita po ninyo kung gaano po siya sinaway agad-agad paano po dinepensahan nung kanyang kasama. I think that's his road manager, RM niya.
na parang sinasabi dito na parang ito yung isa sa mga clear na dahilan kung bakit hanggang ngayon wala tayong nakikitang any sightings between Jillian and Eman after po nilang magkita or after na mapanood natin yung mga videos nila sa pagtatagpo nila doon po sa Never Say Die, 'di ba? Yun yung pinakahuling video nilang dalawa, and then after that wala na. Parang feeling ko lang talagang yung RM at yung network na rin mismo or yung management na rin mismo talaga ang nagpapatigil or parang nagpapalaylo or nagpapakalma dito kay Eman at saka kay Jillian. Tignan niyo yung sagot niya nung tinanong siya na yung love life, tungkol sa love life. Sinabi niya dito na biglang sinabi niya na magfo-focus muna daw siya sa family niya at sa kanyang career. Yun po. Tapos doon ko po napagtanto na bakit may post din si Jillian na parang parang malungkot siya. May black heart na doon po sa kanyang Instagram post, sa kanyang Twitter. So yun po yung parang kung iisipin natin, magdinagdudugtong-dugtong po natin yung kung yung mga pangyayari. Talagang merong pag-uusap between the management kasi pareho silang management pareho silang under ng Sparkle, diba, ng GMA7. So there are times talaga na yun po yung kanilang pinag-usapan na kailangan po muna talaga na mag-take off muna ito pong pangalan nito si Eman, 'di ba? Kailangan muna niya mag-take off doon po sa kanyang career bago niya po talaga pasukin to kasi kung tutuusin, si Mr. Eman, kahit hindi naman mag-artista yan mabubuhay pa rin yan kasi nga, boksingero siya magaling siyang boksingero at even yung mga talagang sports analyst, nakikita nila na may future ang isang Eman Baco sa Pacquiao. Kahit hindi nga yan bigyan ng proyekto ng GMA, mabubuhay si Eman dahil bago pa naman siya maging isang artista, pumirma ng kontrata sa GMA, talagang masasabi mo na may pangalan na rin siya na ginawa, talaga nakilala na siya sa sports. At isa rin sa mga rason bakit pinapirma siya ng kontra kasi sa mga laban in the future ni Eman, walang pwedeng mag-cater nun kundi yung kanyang management. Yung lahat ng mga laban niya sa boxing, ang GMA lang po ang pwedeng magpalabas niyan. Hindi pwedeng ipalabas ng TV5 ng ABS-CBN. Plainly GMA lang. So ganun sila kautak, 'di ba? Ganun ang ganap nila. Katulad ng nangyari po kay Manny Pacquiao, 'di ba? Si Pacquiao po nung may laban siya, laging sa GMA7 lang napapanood. So ang laki ng kinikita nila doon lalo na kapag mga pay-per-view, 'di ba? Yung parang kailangan mo magbayad para ma-access mo yung laban. Kasi kapag pinapanood na siya sa Free TV, replay na 'yon Alam na ng tao kung sino yung panalo. So ganun yung kanilang talagang it's all about business. Pero all in all, what is good thing about Jillian and Eman, nag-start na sila sa friendship mode, 'di ba? At alam natin na yun yung pinaka-best foundation nila to know each other. At alam kong nasimulan na nila yon hindi man tayo na i-inform or wala man tayong mga alam sa mga kaganapan nila secretly, but I believe in my heart na talagang na yan, kumbaga hindi napuputol yung kanilang connections, yung kanilang communication. Diba kung mapapansin niyo sa Never Say Die, wala silang nilalabas sa BTS. Parang doon parang news blackout muna tayo tungkol kay Eman, tsaka kay Jillian, wala muna nun kasi magfo-focus muna tayo dito kay David, tsaka kay Jillian, o kaya kay Rahil, tsaka kay Jillian. Ganun po yun one at a time. So, let's wait and see doon po sa time and season ni Mr. Eman at saka ni Jillian Ward. Yun po yung dapat nating antayin. And kung ako naman kay Eman, mas pagbubutihin ko talaga yung career ko to prove dito po sa GMA na kaya niya rin naman talaga. 'Di ba? So, yun po yung dapat nating abangan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!
laging on cam. Star-studded, kilig at tawa sa Darets Channel, walang kaba. Darets Channel, oh so good. Showbiz, chismis, feel the groove. Tunay na kwento, walang daya. Bawal fake news dito sa Saya. Hey! Fake news out, truth in the house. Legit ang chika, no need to browse. Kung balita ang hanap mo, dito ka na. Darets Channel, siguradong saya. Darets Channel, oh so good. Showbiz, chismis, feel the groove. Tunay na kwento, walang gaya. Bawal fake news dito sa Saya. Darets Channel, oh so good. Showbiz, chismis, feel the groove.